Manginginig po ang China sa balitang ito, mga kaistorya. Ikagugulantang po nila masusurpresa sila sa planong gawin ng bansang India dito po sa Pilipinas. Masyado silang bumilib ngayon sa bansa natin, mga kaistorya. Sila po ay magtatayo ng isang planta na pagawaan po ng mga pangdepensa, karaniwan missile dito po sa bansa natin. Alam naman natin na ang bansang India po, mga kaistorya, ang gumawa ng BrahMos missile, isa pong land to air missile system na kayang targetin ang alinman pong high-tech na armas pandigma. Alam naman natin kung bakit tayo bumili sa India ng BrahMos missile. Aba, ay may plano pa silang magtayo ng planta dito po sa Pilipinas at sila pa mismo ang nag-offer. Aba, napakaganda ano ho, mga kaistorya. Yan ang pag-uusapan natin. Huwag po ninyong paki-skip ano ho, ang alin mga parte kung maaari ng video po na ito. Paki-share naman po, mga kaistorya, at paki-like. Ano ho, gusto ko po kasing malinawan ng mga manonood itong napakagandang balita na ito. Tingnan ninyo, business world po yan. Legit ang balita na ito. Ang sabi po, India offers local defense production. Dito sila mismo sa bansa natin pupunta at dito gagawaan ho. To Philippines amid modernization push. Alam naman natin, mga kaistoryan, na ni-realign, ni-revise ng administrasyon ni PBBM yung third horizon ng modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Bakit ni-revise? Kasi nga iniangkop sa pangangailangan ng militar natin sa panahon ngayon. Kasi napaglulumaan ng panahon, napakatagal na niyan, mga kaistorya, yung modernization program na yan ng Armed Forces of the Philippines. Ang totoo, alam nyo, nagsimula pa yan panahon ng Marcos Sr. Mamaya patutunayan ko sa inyo, ipapakita ko po sa inyo yung reference ko na legit din po. Ang sabi dito, India's defense industry is pitching production lines in the Philippines as Manila boosts its military modernization. Ang laki kasi, mga kaistorya, ng inilalaang budget ng gobyerno natin sa susunod na, mula ngayon hanggang sa susunod na dekada, para makumpleto yung modernization ng armed forces. Ano ho, nasa 2 trilyong piso. Ashish Kansal, co-chairman of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries Defense Committee, said Indian manufacturers are ready to sell systems used by India's armed forces and, ito ha, set up local production to meet Philippine demand. Dito po magtatayo sila ng planta, dito gagawa ng mga armas pang depensa para po matugunan yung pangangailangang pangdepensa ng Pilipinas. Sabi pa po nila, we are more than willing to set up actual production bases within the Philippines. Take note, the word bases in plural form. Ibig sabihin, hindi lang isang planta. Marami, ano ho. So it has the right surge capacity to produce products for its own demand, he told the Defense Expo in Makati City on Monday. We are giving not just the second best, but but the best. We give our armed forces yung pinaka-best nila, ibibigay nila sa atin, mga kaistorya. Ano ho? Ang sabi pa, the move comes as the Philippines earmarks roughly $35 billion or 2 trillion pesos over the next decades for warships. Yan yung mga bibili natin. Missiles and other platforms, mainly sourced from South Korea, Israel, and the US, to bolster deterrence amid tensions with China in the South China Sea. Kaya nga sabi ko, may magandang naidulot din sa atin, yung pangwawalang hiya ng China. Bakit? Nagising kasi ang mga Pilipino, lalo na gobyerno natin, lalo na yung mga elected officials natin, na muling palakasin ang armed forces natin at ipursu. Ano ho, kasi sa mga nakaraan, alam naman natin, mga kaistorya, kumbaga, mairaos na lamang. Ngayon hindi ho, mga kaistorya, si PBBM pa nga muling nag-vow na susuportahan niya ng tutuhanan ang pag-upgrade, pag-modernize sa Armed Forces of the Philippines. Napakaganda ng ginagawa ngayon ng gobyerno natin, mga kaistorya. Balik ako dun sa sinabi ko. Kasi kung hindi naman, mga kaistorya, nangyari yan dyan sa West Philippine Sea, na winawalang hiya tayo ng China, baka natutulog pa sa pansitan ang mga opisyal ng gobyerno natin. Ano, habang ang mga karatig bansa natin, ang mga bansa sa buong mundo, nagpapalakas na ng armed forces nila, tayo naman ay baka nakanganga pa,
Mabuti na lang may ganong nangyari, nagising tayo. Ano ho? Modernization, however, cannot stop at acquisition. Hindi lang daw po tayo bibili, hindi daw hanggang dun lang yun. Ano ho? Philippine Major General Ivan Dr. Bayan Papera, Chief of the Military's Modernization Office, told the event organized by the Indian Embassy in Manila, modernization must be sustained, and sustainment requires industrial partnership. Totoo yun. Hindi pwedeng bumili lamang tayo eh. Mas maganda mga ka-istorya yung gumawa ng binili nating armas, kapartner pa natin at may production plant pa dito sa bansa natin. Totoo yun. Napakaganda mga kaistorya. Ano ho? O, hindi ko na ito babasahin pang tuloy kasi mga gulay na ito. Ano ho? May ipapakita pa ako kasi. Ito yan. Oh. Philippines. Okay. $35 billion. Yan yung 2 trillion pesos. Horizon 3 Military Modernization Plan. Nagpalit ako ng ano, hindi gumagana yung microphone ko na ano, Bluetooth ano ho. The Philippine government has approved under a PBBM administration po yan, a revised military modernization plan called Horizon 3. Yan na po yung phase 3 ano ho, yung last part ng modernization ng armed forces kung saan kasama na dyan yung bibili tayo ng mga warships, mga missiles, mga fighter jets, multi-role fighter jets, submarine, nandyan na yan mga kaistorya. Which would see it spend up to 2 trillion Philippine peso in 10 years. Signed by, ayun na po, President Ferdinand Marcos Jr. Rehorizon 3 is the final stage of a three-phase modernization initiative that started in 2013 in response to Chinese aggression in the South China Sea. Salamat naman kung ganon mga kaistorya. Ano ho? Ngayon, yung sa sinabi ko sa inyo kanina, nagsimula yan, panahon ng Marcos Sr. Ito po yan eh. May babasahin ako sa inyo. Isang batas. Matagal ng batas to. Ginawa ng Marcos Sr. 1974 pa po. March 19, 1974. Kaya yung modernization program ng gobyerno nagsimula 2013. Kumbaga mga ka-extra, in-update lang nila yan. Tinuloy-tuloy lang nila. Matagal na. Kung hindi nga lang ginawa ng masama ang Marcos Sr., di ba? Uulitin ko, habang nagkakagulo noon sa China, may civil war noon sa China. Mga panahong yan. Panahon ng Marcos Sr. Naglalabanan sila, nag-aagawan sila ng kapangyarihan, grupo ni Chiang Kai-shek at saka grupo ni Mao Zedong o yung tinatawag na Mao Zedong, pero Mao Zedong yon ano ha, mga kaistorya. Natalo ang grupo ni Chiang Kai-shek ng grupo ni Mao Zedong at tumakas yung grupo ni Chiang Kai-shek papunta po ng pulo o island ng Formosa na ngayon ay tinatawag ng Taiwan. Nagtatag sila doon ng sarili nilang gobyerno. Samantalang tayo noong panahong iyon na si civil war ang China, tayo nagpapalakas na ng armed forces. Meron na tayong nung tinatawag na Santa Barbara Project kung saan mga kaistorya na develop yung Bumbong 1 rocket na hindi na tinuloy. Sayang, nakakapanghinayang. Anyway, hindi pa huli ang lahat. Kung ang mga Pilipino magiging matalino sa pagluklok ng mga magiging leader ng Pilipinas. Ang kaso, sistema ng politika sa bansa natin nakakaumay. Presidential Decree number 415, March 19, 1974, authorizing the Secretary of National Defense to enter into defense contractors o contracts to implement projects under the, ito na, self-reliant defense programs and for other purposes. Basahin natin yung ilang whereas dito. Whereas the objective of the state to achieve a self-reliant defense posture. Ano bang ibig sabihin nun? Target ng Marcos Sr. noon na magkaroon tayo ng kakayahang idepensa o ipagtanggol ang sarili natin sa pamamagitan po mga kaistorya ng mga armas pandepensa na hindi tayo aasa sa kanino mang bansa. Yung kaya ba nating tumindig sa sarili nating paa laban sa sino mang kalaban? Whereas, the achievement of this goal requires the immediate prosecution of national defense projects for the acquisition of military material. Whereas, ito gusto ko pong bigyan ng pansin itong whereas na ito, ano ho, mga kaistorya. Kasi po, itong nandito, mga kaistorya, yan din yung taktika na ginagawa ni PBBM ngayon. Taktika marahil yan na natutunan niya sa kanyang tatay.
whereas the majority of these projects will require financing from foreign sources. Yan na, financing from foreign sources. Makikita mo dyan, I, Ferdinand E. Marcos, President of the Republic of the Philippines. Ito na, punta tayo dito mga kaistorya. Oo, yan, yung part na yan, ito yan. Palitin ko ng konti. Enhance missile defense highlights broader Philippines-US engagement. Nakipag-partnership ngayon ang Pilipinas sa Amerika. Alam nyo, nagkaroon ng isang panibagong kasunduan ang Pilipinas at saka po ang Amerika. Na di ba tayo tinutulungan ng Amerika, mga kaistorya, na ma-modernize ang sandatahang lakas natin? Ito pong word na missile defense, basahin natin sa ibaba. Ano? The Philippines and the United States plan broader security engagement in 2026, including deployment of U.S. missiles and uncrewed systems to deter aggression in the South China Sea. Pag sinabi mong aggression in the South China Sea, sinong tinutukoy? Yung pangwawalang hiya po ng China, mga kaistorya. Nagkaroon ng plano, kasunduan na yan, kasunduang pang-seguridad ang Amerika at saka po ang Pilipinas. Mas pinalawak po na pansiguridad na kasunduan ang nakapaloob doon, mga kaistorya, pag-deploy o pagpapadala dito ng Amerika ng mga missiles nila at mga drones. Yan yung uncrewed systems, mga kaistorya. Pwedeng submarine drones o aerial drones na pang militar para ma-deter yung aggression po ng China sa South China Sea. Wala namang iba yun kung hindi China, mga kaistorya. Ito pa ang maganda dyan. The US also said it would invest an additional $144 million, dollars yan for infrastructure under the Enhanced Defense Cooperation Agreement or EDCA, which grants US forces access to 9 sites across the Philippines. Na ito ngang EDCA na ito, ginagamit na naman ng mga pro-China para takutin ang mga Pilipino, kasi gusto nilang mapalayas dito yung EDCA na yan. Yung binanggit ko kanina na foreign, ito, foreign financing from foreign sources. Yan yung ginagaya ngayon ni PBBM, mga kaistorya. Foreign sources. Meron pa tayong from South Korea, from Japan, from Israel. Ngayon meron pa tayong from India, meron pa tayong from Canada, from France, from Australia. 'Di ba, mga kaistorya? Natatandaan nyo yung mga content na ginawa ko tungkol dyan. Ito pa, welcome po sa Armed Forces of the Philippines yung pagpapadala dito, mga kaistorya, ng panibagong missile system. Yan yung Typhoon missile system na kaya pong magpalipad ng Tomahawk missile na ngayon ay nakikita ng China na yung Tomahawk missile na yan na pinalilipad ng Amerika mula sa kanilang mga submarines at warships, mga kaistorya, winawasak talaga ang kalaban, ang Iran. Nakikita ngayon ng China kung gaano ka-epektibo ang Tomahawk missile. At isipin ninyo, mula sa Luzon, kung meron tayong ground-based missile system na yan, ng Typhoon, nagpalipad yan ng Tomahawk missile papuntang China, kaya niyang marating mula sa Luzon ang mainland China. Kaya inaangalan yan ng China. Gusto nilang alisin dito ng administrasyon ni PBBM yung Typhoon missile system ng Amerika. Gustong ipabalik doon sa Amerika. Ang sagot naman ni PBBM, payag ika ako. Kung titigilan ninyo ang pangwawalang hiya, kumbaga, sa amin dyan sa West Philippines, ipapabalik ko yung Typhoon missile system. Hindi naman tayo tinitigilan ng China. O di, andito yan. Dadagdagan pa nga. Pabor ba kayo? Ang sabi ng Armed Forces of the Philippines, mga kaistorya, the more the merrier. Ang tugon ng AFP kung pahiramin ito ng isa pang missile system mula sa Amerika na kayang tumarget sa bahagi ng China. May nag-comment lang dyan palagay ko troll. Ayun di ba? Mga kaistorya. Naka, oo. Dagdag na balita po para hindi naman tayo mabitin. Ito pong pinapakita ko na ito sa inyo. Yan po yung passport nung Chinese national na handler nung sinasabing tatlong na-recruit nilang spy sa mga security agencies po ng gobyerno natin. Mabuti na huli din yan. Handler of Filipinos involved in espionage
Look, a passport copy of a foreign national who visited the country and was allegedly the handler of one of the Filipinos involved in leaking sensitive information to China. Naku naman, mga Pinoy, oo. The Armed Forces of the Philippines has previously confirmed that all three Filipinos involved are now under military control after their activities were uncovered in 2025 through the Insider Threat Program of the National Security Council. The Chinese embassy has also denied. Na natural, deny naman yan ng China. Expected na yan. Ano? Ito pa may kinalaman dyan. AFP takes control of three Filipinos in espionage probe. Dapat lang, ah, nasa ano na raw po under the control of the Armed Forces of the Philippines. Ayan na. Eh, salamat naman at nahuli. Eh, papaano na lamang kung hindi nahuli yung mga walang hiyang yan? May involved dyan na pera. Of course, pera yan. Eh, hindi naman po mga kaestro, basta-basta marirecruit ang mga ganyang tao. Ano ho? Kung walang involved na pera at hindi birong halaga ng pera ang involved diyan kasi kung pipitsuging pera lang yan, kakagatin ba yan? Ikaw ba isusugal mo ba yung kinabukasan mo, yung buhay mo, yung kapalaran mo? Sa kakarampot na halaga ng pera, pagkatapos madadamay pa dyan mga kaistro, yung angkan mo, yung kahihiyan kasi niyan eh, di ba? Ay kung ako lang, sa gobyerno natin, expose nyo ang pangalan ng mga, di nga sila nahiya na magpa-recruit sa China eh. Tapos ngayon pa, 'di ba mga kaistorya, dapat eh, pati itong passport na ito ng Chinese national, dapat hindi niyo bliner yan. Dapat pinakita ninyo yan sa publiko. Eh karapatan naman ng publiko na malaman yan. Bakit ba ninyo pinagtatakpan pa yan? O yan ang tanong natin, pinagtatakpan ba ninyo o may sensitibo lang na impormasyon na ayaw nyong mabulgar? 'Di ba? Hindi na dapat pinagtatakpan ng ganyan. 'Di ba? Dapat yan ibulgar yung mga ganyan. Di nga sila nahiya. Uulitin ko, di nga sila nahiya sa ginagawa nilang kawalangian sa bansa natin. Tapos mabulgar yung pangalan nila. Di ba? Di ba? Ay, kasama, nung kinagat nila yung pain ng China, alam nila nakasama na dun yung risk ng kahihiyan nila. Alam nila yun, di ba? Mga ka-story. Anyway, just my 2 cents. Ano, yan po ang mga balita, impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po mga ka-istorya at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Ano ho. Maraming salamat sa inyong mga sulit ka-istorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. At salamat din sa mga bagong viewers natin. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.